katabi mo ngayon, masaya ako at nandito ka, kapatid. Ayan. Sa kanan, sa kaliwa, sige po, masaya ako na nandito ka, kapatid. Yan, thank you, Lord. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi I believe na merong gustong sabihin si Lord sa bawat isa. Naniniwala po ba kayo doon? Gusto kayong kausapin ng Panginoon ngayong hapong ito. And I believe na talagang may sasabihin ang Panginoon sa bawat isa. Ako po ay magbabasa muna ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sino naniniwala na makapangyarihan ang salita ng Diyos? Amen. Amen. And alam nyo, nauhubog ang pananampalataya o nadadagdagan yung pananampalataya pag tayo ay nakikinig at naririnig natin yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong hapong ito, gusto ko lamang mahingi yung tenga ng bawat isa, yung atensyon ng bawat isa. Kasi I believe, naniniwala ako na may gagawing napakaganda ang Panginoon ngayong araw na to. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Sabi mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos sa'yo. Amen. So sinabi po sa John 3:16, For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa mundo, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Mga kapatid, ayun ang sinabi ng Panginoon, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para sa bawat isa. At kung sino man yung sumampalataya, kung sino yung magtiwala, kung sino yung maglagay ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi mamamatay, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. May tanong lang po ako sa inyo, mga kapatid. Sino na dito yung nagmahal? Taas yung kamay. Diba? Parang yung iba hindi pa nagmamahal. Nagmahal na po ba yung bawat isa? Naranasang magmahal. Amen. O may tanong ako sa inyo, ano mas masarap? Yung ikaw yung nagmamahal o ikaw yung nakakatanggap ng pagmamahal? Nakakatanggap ng pagmamahal. Amen, amen. Siyempre, yung pinakamasarap doon is pag nagmamahal ka, tapos yung minamahal mo, mahal ka din. Tama? Ayun yung the best. Ayun yung the best na feeling. And ngayon, kaya ako naririto sa harapan ninyong lahat para sabihin sa inyo na merong nagmamahal sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, may nagmamahal sa iyo. Ayan, may nagmamahal sa inyo. Ayan ang ating Panginoong Jesus. Alam mo po, sinabi sa ating verse kanina, sa Bible verse kanina, sinabi doon, For God so loved the world. Sobra daw tayong mahal ng ating Panginoong Jesus. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. For God so loved the world. Alam niyo po, merong kasabihan na pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Tama ba? Pwede kang magregalo ng walang pagmamahal, walang pag-ibig. Sino na nakapagregalo dito ng walang pag-ibig? Parang, sige, sa'yo na yan. Ito na, ayun yung regalo mo. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig. Tama po ba, mga kapatid? Amen po ba? Pero pag ikaw ay nagmamahal, hindi pwedeng hindi ka nagbibigay. Tama po ba? Sino po yung kanina mga nagmahal dito? Lahat tayo ay nagmamahal. And pag tayo ay nagmamahal, tayo ay nagbibigay. Nagbibigay ng oras, nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng gifts. Sa akin lang po, meron po akong asawa, meron akong anak. And gusto kong ibigay yung lahat para sa kanila. Kasi mahal ko sila eh. Ganun po ang nagagawa ng pag-ibig. And ganun po mga kapatid, yung pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa. Na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Para lang tayo ay mabuhay. Para lang tayo ay hindi mamatay.
At para tayo ay lumaya sa kasalanan, lumaya sa kamatayan. Ayun mga kapatid, yung pag-ibig na binigay ng Panginoong Jesus. Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit grabe naman kamatayan? Sobra naman. Kasi alam niyo po, sinabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino po dito yung mga nagkasala na? Taas yung kamay. Oh, lahat. Sino po yung hindi pa nagkasala? Ayun po yung una yung pagkakasala. Lahat po tayo nagkasala. Ang sinabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kamatayan. Ang sinabi pa sa Biblia, wala daw mabuti. Wala kahit sino man kasi lahat tayo nagkasala. Sinabi sa Romans 3:23, for all have sinned, lahat nagkasala, at walang pumasa sa standard ng Panginoon. Walang pumasa. Lahat tayo hindi karapat-dapat. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka karapat-dapat. Walang karapat-dapat sa atin mga kapatid. Pero binigay ng Panginoon yung kanyang buhay para lang tayo ay maligtas, para lang tayo ay magkaroon ng freedom, kalayaan. Kalayaan sa kasalanan. Tingnan nyo mga kapatid, magkikwento ako pagdating sa pagtubos. Kasi tinubos tayo binayaran yung ating kasalanan. Imagine nyo yung sarili nyo mga kapatid na nandoon sa korte. Sino po nakakita na ng korte? Di ba merong judge? Tapos nandun yung tao na hahatulan. Kasi may mga kasalanan. Sabihin na lang natin si ate. Ang kapal ng kasalanan, napakadami. Tapos, meron naman din siyang maliit na folder ng kabutihan. Ba? So pinasa yun. Ay, grabe to. Magaling, mahilig magsinungaling, walang galang sa magulang, nagnanakaw. Pero tumutulong naman sa mga mahihirap. Tumutulong naman sa mga matatanda. Sabi ng judge, guilty. Guilty pa din. Punta ng impyerno. Ayun yung unang tao. Yung pangalawa, pumunta ulit dun sa stante. Sabi niya, may dala-dala siyang folder. Ang kapal, 10. Puro mga kabutihan sa mundo. Tapos meron lang siyang manipis na folder ng kasalanan. Nilagay niya sa judge. Ayan po yung sa akin, ayan po yung kabutihan ko. Nagpapakain po ako ng mga mahihirap. Pupunta ako sa mga charity. Ang dami kong binibigay, nagpapagawa ako ng bahay. Nagpapainom ako ng mga nauuhaw. Nagpapaaral ako ng mga estudyante. Ayun yung sinabi. Tapos, magalang ako sa magulang ko. Binigyan ko sila ng bahay at lupa at sasakyan. Ang daming kabutihan. Pero mahiling magsinungaling. Kumukupit sa pera ng gobyerno. Pero mas madami kasi yung kanyang kabutihan. Alam mo, sabi ng judge, guilty. So nagtaka siya, ang dami ko namang ginawang mabuti. Bakit guilty pa rin? Kasi may kasalanan Kahit man madami yung kabutihan natin, pero kahit may konting katiting na kasalanan, guilty tayong lahat. Pero yung pangatlo, may pangatlong tao pumunta dun sa stante. Hiyang-hiya. Kasi cabinet, ang daming cabinet ng kasalanan. Puro makakapal na folder. Lahat na ng kasalanan na iisip natin, nagawa niya na. Tapos, nung hahatulan na siya, biglang may nagsabi, objection, Your Honor. Ako na lang po yung kukuha ng kanyang punishment. Imbes na siya yung mapunta sa impyerno, ako na lang, yung buhay ko na lang yung kapalit. Imbes na siya ay pupunta ng impyerno, siya ay naging malaya.
Ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus sa bawat isa. Na binigay niya yung buhay niya para tayo makalaya. Siya na yung umako ng lahat ng kasalanan para ikaw ay mabuhay, para ikaw ay lumaya. Ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa. Okay, so kuya, ganun. Naintindihan ko na. Naintindihan ko na namatay si Jesus sa akin. Naintindihan ko na binayaran niya yung kasalanan ko. Pinatawad ako ng Panginoon. Ano gagawin ko? Ano susunod? Ang sabi ng Panginoon, kanina sa verse natin, ang sino mang sumampalataya, wala tayong ibang gagawin. Hindi natin kailangan saktan ng sarili natin. Ang kailangan lang natin gawin is manampalataya. Magtiwala kung ano yung ginawa ni Kristo sa bawat isa. Ano ibig sabihin ng manampalataya? Bibigyan ulit kayo ng istorya, mga kapatid. Di ba marami tayong mga hotel dyan? Marami tayong mga building. Tama po ba? Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ayan, sabihin na lang natin yung hotel na Vivere. Di ba? Taas nun. O imagine niyo, merong dalawang mataas na hotel. Mataas na building. Building 1, tapos building 2. Tapos si Jesus, nandun sa pinakataas. Tapos merong alambre from building 1 to building 2. Ay imagine niyo ba, mga kapatid? Building 1, building 2, merong alambre sa gitna. Nandun si Jesus. Tapos napakaraming tao nasa baba, nag-cheer. Woo! Galing mo, Jesus! Ayun sinasabi. Tapos nagtanong si Jesus, sino naniniwala na makakatawid ako from building 1 to building 2? Sabi ng mga tao, kami po! Naniniwala po kami, Jesus! Kasi walang imposible sa'yo! Naniniwala kami! Tapos si Jesus, tumawid, building 1 to building 2. Hiyawan yung mga tao. Grabe, sabi nila, grabe, napaka-galing mo naman, Jesus, wala talagang imposible sa'yo. Tapos nagtanong ulit si Jesus. Sabi niya, sino ang naniniwala dito na kaya kong tumawid from building 2 to building 1 na merong upuan sa aking balikat? Sabi ng mga tao, kami po, naniniwala. Kami po naniniwala kasi walang imposible sa iyo, Panginoon. So, si Jesus, tumawid siya. Merong upuan sa balikat. Tumawid. Nakatawid. Sigawan ulit yung mga tao. Sabi ng mga tao, grabe! Napakagaling mo talaga, Jesus! Nothing is impossible with you! Grabe! Tapos nagtanong ulit si Jesus. Sabi niya, sinong naniniwala na kaya kong tumawid from building 1 to building 2 na merong upuan dito sa aking balikat tapos merong taong nakaupo? Sabi ng mga tao, kami po naniniwala. Naniniwala po kami kasi nothing is impossible with you. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Tapos nagtanong ulit si Jesus. Sabi niya, sino ang magbo-volunteer na umupo sa balikat ko? Sabi ng mga tao, wala. Tahimik. Walang gustong mag-volunteer. Mga kapatid, maraming nakakakilala sa atin sa Panginoon. Maraming kilala natin siya, ano yung kaya niyang gawin. Pero ang tunay na pagtiwala, ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, may gawa. Yung tunay na talagang pinapapasok natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ang tunay na pagtitiwala is hindi lang sa ating bibig. Madaling sabihin na naniniwala ko sa iyo, Panginoon. Pero pag nandun ka na sa problema, naniniwala ka pa ba sa ating Panginoon? Alam mo, ang Panginoon, gusto niya na magkaroon ng relationship
o relasyon sa bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Panginoon na meron siyang relasyon sa'yo. Sige, sabi mo sa kapatid mo. Ako. Gusto ng Panginoon na may relasyon siya sa bawat isa. Gusto niya na makilala mo siya. Gusto niya na buksan mo yung puso mo at papasukin mo siya sa iyong puso. Gusto niya na makialam sa pamilya mo, makialam sa business mo, makialam sa relationship mo. Kasi alam niya at mahal ka niya. Ayun ang gustong i-build ng ating Panginoon sa bawat isa. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagtanggap sa ating puso, yung hahayaan mo na pakialaman ng Diyos yung buhay mo at hindi na ikaw yung driver ng buhay mo. Ibibigay mo na sa Kanya yung manibela. Pwede kasing, sige Lord, ikaw na yung bahala pagdating sa pamilya ko. Ikaw na yung bahala pagdating sa relationship ko. Ikaw na yung bahala pagdating sa aming mga pangangailangan. Pero Lord, pagdating sa pera, ako na muna. Ako na yung Diyos dito. Sa akin yung manibela. Pero gusto ng Panginoon yung manibela sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon, makita mo at maintindihan mo na ang plano ng Panginoon sa bawat isa is yung the best. Gagawin ng Panginoon yan sa bawat isa, mga kapatid. Alam nyo, alam ko po na medyo bata pa po ako. Pero yung aking experience sa aking Panginoong Jesus is matagal ko siyang kilala. Pero hindi ko pa talaga siya pinapapasok sa buhay ko. Laking church po ako. Anak po ako ng pastor. Pero yung buhay ko, punong-puno ng maskara. Kasi kailangan sa Sunday, kailangan mabuting anak. Kailangan hallelujah, hallelujah. Pero maskara lang. Ang daming maskara ng buhay ko, mga kapatid. Pero deep inside, bulok na pala. Bulok na pala yung puso. Pinipili ko na ako yung Diyos ng buhay ko. Kung ano yung gusto kong gawin, ayun yung gagawin ko. And alam nyo, ang nangyari, punong-puno ko ng addiction. Addiction sa barkada. Addiction sa pag-iinom. Addiction sa lahat. Addiction sa pornography. Addiction sa sexual immorality. Addiction sa computer games. Ayan yung naging buhay ko. Diyos ko yung sarili ko. And dahil ayun yung nangyayari, tapos nag-church pa rin ako, punong-puno ng maskara. So nakikita ko yung sarili ko, napaka-hipokrito mo naman. Wala kang kwentang tao. Ganun ko nakikita yung sarili ko, mga kapatid. Umaharap ako sa salamin, wala kang kwenta. Hipokrito ka. Wala ka ng magandang ginawa. Ayun yung buhay ko po. And dahil ayun yung buhay ko, it led me to depression. Lagi akong suicidal. Gusto ko laging patayin yung sarili ko. Kasi parang feeling ko wala akong kwenta eh. Walang value. Tapos dumating yung panahon na gusto ko na talagang patayin yung sarili ko. Bumili po ako ng mga gamot. Tapos yung time na gusto ko nang patayin yung sarili ko, nangusap yung Diyos sa akin. Sabi niya, buksan mo yung Biblia. Buksan mo yung Biblia. Sabi ko, wala na naman akong gagawin. So gawin ko na. Nung binuksan ko yung Biblia, saktong-sakto, Jeremiah 31 verse 3. Sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo. Ayun yung sinabi niya sa akin. And ayun yung naging encounter ko sa Panginoon. Matagal ko na siyang kilala. Pero ayun yung panahon na wherein pinapasok ko yung Panginoon sa aking puso.
Nagtiwala ako sa Kanya. Binigay ko yung aking buhay para sa Kanya. And ayun ang gusto ng Panginoon sa bawat isa. Kasi after ng sitwasyon na yun, natanggal ang bisyo ko. Natanggal ang lahat ng addiction ko. Nakagraduate ako. Nagkaroon ako ng magandang trabaho, nagkaasawa ako, nagkaanak ako. At binibless ako ng Panginoon. Lahat yun sa grasya lang ng Diyos. And ngayon, naririto ko sa harapan nyo at sinasabi sa inyo na totoo yung Diyos. Kung meron mang hopeless na situation, merong hope sa Diyos. Sa Diyos lang. Kasi tinry ko sa lahat eh. Tinry ko sa ibang relihiyon. Tinry ko sa ibang libro. Ang dami kong tinry. Ang dami kong sinubukan. Pero iisa lang yung nagbago ng buhay ko. Si Jesus lang. It's only Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. And ayun ang gusto ng Diyos sa bawat isa. Na hindi nyo lang siya alam. Hindi nyo lang siya kilala. Gusto ng Diyos na pumasok sa puso ng bawat isa. Gusto niya ng relasyon sa iyo. And makikita mo na babaguhin ng Diyos yung buhay nyo. For the better, mga kapatid. Kasi ayun yung nangyari sa akin. Hindi po ako karapat-dapat. Katulad ng bawat isa, wala akong pwedeng ipagmalaki. Pero kaya kong ipagmalaki yung aking Panginoon. Kasi siya yung nagbago sa buhay ko. And siya rin yung magbabago sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Ngayon po, mga kapatid, imagine niyo yung sarili niyo. Imagine niyo yung sarili niyo na isang malaking bahay. Tapos, sa bahay na yon, merong pintuan. Sa pintuan, mga kapatid, kakatok at kakatok lang ang ating Panginoong Hesus. Hindi yan papasok. Kakatok lang yan. Hindi yan titigil na kumatok sa puso natin. Kaso minsan, ganito yung ating setup, ganito yung ating relasyon sa Panginoon. Bubuksan natin ng konting-konti yung pinto ng puso natin. Tapos sasabihin natin kung ano yung gusto natin sa Diyos. Tapos, once na alam na ng Diyos, tapos nabigay na yung gusto natin, sasara ulit natin yung pintuan ng ating bahay. Ganun. Hindi yun relationship. Hindi yun relasyon sa Diyos. Naiintindihan ko. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng kaisipan na nakakahiya na pumasok si Lord sa puso ko. Nakakahiya kasi ang dumi eh. Ang daming kasalanan. Hindi alam ng Panginoon yung nakaraan ko. Kaya nahihiya ako na papasukin siya. Tayo nga lang mga Pinoy, di ba? Sa mga bahay, hindi naman tayo magpapapasok ng bisita nang hindi ayos yung bahay. Ganon din sa Panginoon eh. Nakakahiya, Lord. Nakakahiya na i-invite kita sa aking puso. Kasi madumi. Kaya gumagawa tayo ng iba't ibang paraan para luminis yung ating bahay. Ang dami nating iniimbita. Relationship man yan. Bisyo man yan. Kung ano-ano man na nandito sa mundo. And ang nangyayari, mas lalong dumudumi yung bahay. Pero nandoon pa rin si Jesucristo nasa labas, nasa pintuan, patuloy na kumakatok, at siya lang yung may hawak na sponge, merong hawak na tabo, may hawak na tubig, para linisin yung ating puso, linisin yung ating bahay. Kaya mga kapatid, ang challenge ko sa bawat isa sa atin ngayon, hapong ito, handa ka ba na papasukin
ang ating Panginoong Jesus sa puso mo. Ngayon po mga kapatid, pikit po tayong lahat. Pikit po tayong lahat. Tapos yung kamay natin, ilagay natin sa harapan na sumisimbolo na hinahawakan na natin yung doorknob ng ating puso. At ngayon, buksan mo yung pintuan. Buksan mo yung pintuan at papasukin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, libre ang kaligtasan na kayang i-offer ng Panginoon. Gusto niya na makasama ka. Maranasan mo ang kanyang kabutihan. Matanggap mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Kaya ngayon, okay lang po ba magpe-pray po tayo? Magpe-pray tayo ng pagtanggap sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa maikling prayer. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo at binubuksan ang aking puso at pinapapasok po kita sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Baguhin niyo po ang aking buhay. Linisin niyo po ang aking buhay. Salamat, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpe-pray ko lang po kayo mga kapatid. Maraming salamat, O Diyos, sa puso ng bawat isang nakarinig. Alam ko, Lord, na hindi aksidente na naririto ka. Hindi aksidente, Panginoon, na naririto din sila. Hindi aksidente, Panginoon, na narinig nila ang salita mo. Hindi aksidente na narinig nila at na-remind sila na mahal mo sila. Salamat, O Diyos, kasi ang tinanggap nila ngayon ay totoo at tunay. And I pray, Panginoon, na sasamahan mo sila sa lahat ng kanilang gagawin. Sasamahan mo sila sa kanilang pamilya, sa kanilang hanap buhay. Lord, makikita nila yung kabutihan mo. Ipakita mo sa kanila, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos. Ikaw ang magbigay sila sa kanila ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Lord, kung naririto man sila at nakakaranas sila ng sakit at karamdaman, ipapakita mo sa kanila na ikaw ang dakilang manggagamot. Salamat, O Diyos, I release healing upon each and every one of their lives. Lord, kung nararanasan nila na nagkukulang sila, ipakita mo na ikaw yung pastol na hindi nagkukulang. Sinabi mo, Lord, you are our shepherd and we have everything that we need. Salamat, O Diyos, na makita at maranasan nila yung kabutihan mo, yung pagtuwid mo, yung pagsama mo sa lahat ng kanilang gagawin. Salamat, O Diyos, maging buhay ka sa kanilang buhay. Maging buhay ka sa puso ng lahat ng nakakarinig. We thank you, Father God. We give you all the praise and glory. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus.